pagka nag-argue ka kasi, you're an advocate, you will take a stand. Okay. So yung sasabihin mo doon will be pursuant doon sa stand mo. Pero in this case, hindi sila i-allow to be, well, the questions will not be partisan. It will just be on the factual matters. So, for instance, the dates, where is the enrolled bill, do you have a copy, mga ganyan. So, i-expect natin baka magkatanungan tungkol sa Bicameral Conference Committee where I understand she was present. Correct. So, yung mga ganyan, this will also be revelatory to many of us. Natutuwa ako kasi yung Supreme Court oral arguments, parang parang it's a spectator sport sa Pilipinas. Ang saya. Which for me is, it's interesting kasi yung mga kababayan natin, interesado sila on how things work. Lalong-lalo na nakikita nila yung process ng legislation. Nakikita din nila kung ano yung role dito ng Korte Suprema pagdating sa pagsettle ng mga issues. Before kasi, madalas dahil nagbablog kami, yung mga katanungan sa amin, kailan ba papasok ang Supreme Court? So, kailangan natin i-explain na ang Korte Suprema, mahistrado yan. Yan ay nagdi-decide ng issues, kaya hindi silang pwedeng mahimasok dyan sa mga controversies until it is brought before them. So ngayon, pag nakikita nila yung ganitong klaseng oral argument, mas nagiging maliwanag yung constitutional mandate ng Korte Suprema. Correct. Yes, Mayor, would you like to comment? So she will be represented by somebody, si Stella Kimbo? Normally, yes. Their counsel is the Solicitor General, who is the counsel for government. Pero dahil separately siya pinatawag, pwede naman siyang i-assist. Pero normally, the court is careful na hindi naman sila magtatanong on matters that might make them defensive. It's really just factual. And you know what's really interesting here, Mayor and Attorney? For sure, this is not the first time na nagkaroon ng Supreme Court oral argument in any case. No. But this is the only time na alam natin na talagang yung tao invested, inaabangan yung oral arguments. And that says a lot na talagang alam ng tao yung issue at sila also ay naghihintay ng sagot. Lalong-lalo na kasi taxpayers' money. So, the budget ngayon ay nagiging mahalagang topic for discussion ng ordinaryong mamamayan na nakakaramdam na ng hirap ng buhay. Diba? Mataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, kulang ang healthcare, may PhilHealth cases pa tayo, kulang ang trabaho, patay-sindi ang internet, nasa na yung mga promised na mga reforms, hindi natin nararamdaman. Plus, as you very well know, rising crime rate. So, a lot of it, maaaring tignan natin kasi na ang bunga nito, posibleng yung budget eh. Hindi lang itong 2025 budget ang kini-question sa Korte Suprema, pati yung 2024, bunga ng PhilHealth issue. Ang kini-question doon, yung provision na isiningit doon sa 2025 budget na nagsasabing pwedeng i-review ng mga GOCC at bawasan yung kanilang mga reserves. At yung binawas nila, yun po ang kinukuha ng Treasury. Yun yung sinabi nilang winawalis ni Secretary Ralph Recto. At yan po ang dinatanong sa Korte Suprema kung tama ba yung pagkuha ng pera na yon, lalo na in considering yung state ng healthcare dito sa Pilipinas. Tama yung sinabi ni Attorney Trixie na kung ang budget is hindi properly allocated, then that would give you government that cannot properly function well. So, and ramdam na. So, hindi yung investment natin dito is the fact na bakit ang hirap ng buhay natin. Tapos nakikita mo ang daming pera na pinag-uusapan, nasa trillion, tapos na marami tayong nakikitang pinamimigay na ayuda, hindi siya na-appreciate. Kasi unang-una, hindi naman lahat nakakatanggap. Pangalawa, yung mga ina-allocate na pinamimigay bilang ayuda is money na hindi pumupunta sa infrastructure, sa healthcare, jobs creation, mitigating yung crime rate natin,
kuryente, tubig, maraming mga issues na hindi sinasagot. Di ba napansin niyo maraming natenga ng mga proyekto? So, invested tayo kasi halimbawa sa mga trains lang, alam nyo ba na in 2022 tumigil yung PNR? Talaga ba? In late 2022 kasi daw ginagawa ang North Rail. Pero imbis na ayusin siya para may mga portions lang na hindi tumatakbo, halos lahat pinatigil at 5 years siyang wala. Ang problema, ang trains natin is the cheapest form of mass transportation. 22 pesos lang from Manila to Laguna. So up to Los Baños. So paano ngayon? And in those 5 years, yung mga taong nagre-rely sa cheap transportation na yan will end up paying more than twice that just to get to work kung galing sila sa Laguna. So, hindi nila nararamdaman ang care ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman kung ano yung epekto ng supposed actions dito sa pagsususpindi ng infrastructure projects natin. So, natural magtatanong sila tungkol sa budget. Tama. So, crucial yung sagot nila ngayon kasi gusto nating malaman kung saan napunta yung pera. Kasi hindi natin nararamdaman, hindi sa atin ginastos eh. Gusto natin malaman, teka, saan yun nilagay? So, dyan talaga nag-uumpisa, dun sa budget, para makita din natin. Kasi meron sila talagang, in 2024, meron silang create na tinatawag na unprogrammed appropriations. Yun yung pinapadeclare na unconstitutional. Pero unprogrammed, pero appropriations. Hindi ba magkasalungat yung dalawang provision, yung dalawang salita na ganon? So, doon nila nilagay yung mga winalis nila galing sa GOCC. Pero the question din is, ano pang nilagay nyo dyan? Kasi halos 800 billion ang pinamigay na ayuda in 2024. Sa 2025 budget, meron silang at least 250 billion. Yun yung alam natin na inallocate. Hindi pa yan kasama yung mga hidden na, ano bang tawag dyan, mga hidden charges, kumbaga, na pinaghuhugutan nila. Alam natin na marami silang ginagastos. Hindi lang sa atin ginagastos. Pero lahat ba yan, attorney, pag nagsimula na yung oral argument, mare-reveal ba ito kung yung mga katanungan natin? Like for example, about the unprogrammed funds? Or... Yung sa unprogrammed, sa PhilHealth po na, so there are two budgetary issues used in two different cases. So yung sa 2025 budget, which pertains to the Bicameral Conference Committee report na may mga blanco, yung 2024, yung pagsingit nila ng unprogrammed appropriations in the 2024 budget, na ang tawag ng mga petitioners is a rider. Kasi pag gumagawa ka ng batas, one topic only. Yung rider na yon, nag-create siya ng pondo. Nag-create siya, tapos nag-allow siya ng pag-diminish ng reserve funds ng mga GOCCs. That should have been embodied in a separate law. Singit ito, rider, sinakay. And interesting, dun sa oral arguments ng PhilHealth, hindi po masagot ni Solgen Guevara kung rider ba yan o hindi. Ang sinabi lang niya, it's not a rider, pero hindi niya in-explain. So, mahirap naman talaga yung trabaho ni Solgen ngayon. Gaya nga nung sinasabi mo na beyond politics, this is really a social issue ba? Yun nga, kasi it's yun nga, yung kahirapan, yung presyo ng kuryente, ng pagkain. Every year, since the first time na pinag-usapan to hanggang ngayon, ilang taon nang lumipas, pataas, paakyat ng paakyat, hindi bumababa. Yet in fact, for the taxpayers who've been religiously doing their part and paying their taxes, tama ka doon, no? Wala, parang hindi mo ramdam na ano yung bumabalik talaga sa atin. And they've been boasting all these figures, billions of pesos. So yun nga, nasaan ang pera? Yung administration naman ngayon, wala namang ibang plataforma kundi yung ayuda. They've been doing caravans, lumilibot, and they're not talking about anything other than ayuda. Totoo. Di ba? Parang ang obsession, I think, is on
2025 and 2028 elections. Sigurado. So, yun nga, ang dami na ngang nagkukomento na yung ayuda parang legitimized form of vote buying. Yeah. It's indirect vote buying actually. Correct. Marami na ngang issues on elections without the ayuda, nadagdagan pa yung iisipin natin. So, no wonder talaga na spectator sport, para nang kulang na lang nag-aano dito yung may cheering squad Correct. Pero we know na yung survival natin as a nation, economic survival natin, is hinged on these two major cases. And it hinges on what we call, ang taxes kasi, di ba, ang tawag sa kanya, the lifeblood of the nation. Yan yung nagpapatakbo Yan yung gasolina natin. Kung yun pa lang, hina-hijack na, hindi aandal to. At yan yung nararamdaman natin. When things break down, when we distrust government institutions, pag walang nangyayari, walang proyekto, tuloy ang traffic, ginugutom ang mga tao, nawala yung 100 million per month ng PGH, masakit yun. At yung natatamaan, lalong-lalo na in the PhilHealth cases, ang unang natatamaan ay the poorest of the poor, yung mga walang boses. They don't even have enough strength na to cry for help dahil ganon kasama ang kalagayan nila. At iyon dapat, any civilized society is judged based on its ability to care for the most helpless members. And yet, they're taking advantage of it. Correct. Diba? That's it. Yun yung masakit, diba? Na it's parang 2 beses kang tinaga. Na yung dapat inaalagaan mo, minamanipulate nyo pa, pinagsasamantalahan, and wala kang tinitira para sa kanila. Double whammy. Yung mga ibang politicians ngayon, especially yung after yung pagpirma nila sa impeachment, they're justifying the ayuda. Yun nga, di ba? Sakit naman. Hindi na-justify nila parang, uy, kasalanan namin. Parang gano'n. Ginawa naman namin ito para sa inyo. Talaga. Hindi nyo na nga kami binibigyan pagkatapos kasalanan pa namin. Kasi wala tong dadating na tulong. Pagka, yun, may videos mga congressman talaga. Parang naging utang na loob pa natin ngayon dahil pumirma sila. Parang ganun yung nangyari. Kami pasensya na ha. Naantala namin yung pagnanakaw ninyo. Nakasal namin kayo. Attorney, balikan ko lang yung discussion na. May gusto lang ako idagdag na yung masaklap doon, di man lang nila inisip kung tama ba yun, if it's good for their constituents or mali, di ba? Kung ano yung implication ng yung ganong klaseng politics sa lugar nila. In that sense, hindi sila tunay na public servants. Iniisip lang nila political survival nila. They're not really representing their constituency. Hindi nga nila naiintindihan na the best public relations is good service. Kitang-kita naman natin. Di ba? The Duterte brand. Yun yung success. Ayoko magsalita kasi apelyido ko rin. Kaya ako yung nagsasalita. Wala naman Angeles brand. So, Duterte brand gagamitin natin. So, the Duterte brand is service. So, it's no wonder na merong mga sumusuporta tuloy-tuloy. If you could replicate that kind of service, ganyan na yung usapan. Hindi na usapang ayuda. Ano din yun tama kayo. How does it affect the constituents? You create dependency on the handouts. Mendicancy. Nanlilimos tayo ng sarili nating pera. So, and bakit nila kailangan ng ayuda? Kasi ang sama ng sitwasyon. So, it feeds into itself. Nanakawin mo yung pera, magdi-deteriorate yung lipunan. Dahil nagdi-deteriorate ang lipunan, naghihirap ang mga tao. Dahil naghihirap ang mga tao, tatanggapin nila yung ayuda, and in their desperation, it's like a selling of their vote. And then the cycle repeats itself. Ang gusto nila yan. So my advice is to voters, pwede nyo tanggapin, tapos hindi naman kailangan na botohin nyo yung tao kung hindi nyo gusto. Correct. Kaso, merong mga tao kasi na nandun na sila sa state of poverty. Yun, na hindi sobra, na nila nakikita. yung sobra na wala na talaga. So, ang hashtag, yung mga followers ko, mga sutil So, nag-create sila ng hashtag.
Salamat sa ayuda pero Duterte pa rin. Or sabi ko, it can be any person that you are supporting, di ba? Tama naman yun kahit dito sa Davao. Ayan, yung advice ko, hindi naman kung kahit pa siguro manggaling sa amin or sa kung sino man tumatakbo against us, yung bahala, pwede nyo kunin yan kasi pera nyo yan. Correct. Hindi kailangan na may pangalan yan or may brand, gano'n. It's taxpayers' money. Correct. Yun nga, as what you've said here, Mayor, in past discussions, na itong style na ito na doling out of money is part of the traditional politics na somehow, I think, naalis na natin yun during the time of PRRD. And right now, bumalik na naman tayo doon. Worse pa. Mga trapo. Kasi mas naging normalize nila na hanggang dyan lang tayo sa ayuda. Well, anyway, attorney, balikan ko lang yung sa Supreme Court. Ito ding pag-imbita nila sa technical working group ng House of Representatives and ng Senate. And I think attorney, crucial din yung magiging role nila kasi in an interview sabi nga ni Congressman Stella Kimbo that the TWG was authorized to do the edits. So to do the edits, the correction. So I think that it would be interesting to see her under oath. Kasi mahirap magsinungaling pag under oath ka na eh. Wala bang contempt doon sa Supreme Court? Meron, masakit ang contempt ng Supreme Court. Pag abogado, pwede kang ma-dispar, pwede kang ma-suspend and all that. Pagka ordinaryo na you can be found in contempt. It can be arranged, no? Pwede kang ma-fine, pwede kang makulong. And as long as you're contemptuous yung behavior mo, tuloy-tuloy yung kulong. Yung I think Zaldico dodged a bullet here. Yeah, diba? I can see that. Oo nga, no? Kasi wala eh. Kunwari tinanggal siya. I don't know, tinanggal ba talaga or whatever. Basta wala na siya doon. Ngayon, si Stella Kimbo na yung magsasagot yun lahat. Nako. Siya rin yung harap, si Kong Stella, no? Dapat sana si Saldi yun. Alam nyo, si Kong Stella has a very illustrious background in the sense that she's a university valedictorian ng UP Diliman. I heard. Correct. She's summa cum laude yan, economics, not an easy course. And even, but when I met her in Congress, iba rin kasi ang legislative work eh. Iba yung work pag nagtuturo ka, iba yung work na ng legislature. Actual. Oo. Plus, pasok mo na yung factor ng politika and tignan natin how you're going to survive in that fund. Yung mga interests nila. So, and then si Kong Stella pa yung talagang naging flavor of the year ng Pero attorney, sa social media. ano kasi yan? Pag, ito lang it could be one na, kunwari, lahat, hindi naman, no one is immune to yung money. Of course. Alam mo yun? Yes, pag may pera na sa harap mo, hindi naman lahat siguro. Pero it will take a really strong person to, not engage. Say no. Para mahirap umayaw. mag-walk away sa gano'n. No? Mahirap yan. Mahirap. Pero mahirap rin ma-addict. Sorry for the term. Pero hindi, you get used to it eh. Yeah. And then, pag politika ka at may konting tagal ka na doon at pumasok ka sa ganong klase mga transaction, ang nakakatakot yung masanay ka. Tapos pag nasanay ka na, normal na para sa inyo lahat yun. And you will see, minsan by the behavior ng ilang mga politiko natin, parang okay lang sa kanila, tapos nalalasing sila with their own power. Nakakalimutan nila na may mandato sila, binigayan ng mga botante, pero the way they treat the people, parang nakalimutan nila where it all comes from. So yun yung danger pagka Hindi ko lang ma-imagine kung paano nakakatulog yung mga tao na ito. Kasi tingin nila tama eh. Andun na yun sila. din, convinced sila. Correct. Convinced na sila. Sa ginagawa nila. Parang for the greater good yung iniisip nila. The greater good being their own interests. So, ang hirap na gano'n. And how do you correct that? Yun yung problema. Pag nasanay na yung mga politiko man na gano'n, sila yung nananalo kasi sila yung may pera. So the interesting problem is how do we find a solution for that? To break the cycle. Correct. Diba? Paano din natin ibibenta yung mga taong alam natin may integridad.
na sa taong bayan, dapat manalo yung mga ganon. Tama. Pero, Tama. and that's why social media is a great equalizer. Hindi lang pa nagagamit masyado ng COMELEC yung rules nila para less yung expenses ng election. That's the dream. Dapat sana yung election natin Correct. na patas, kaya natin kahit sino pwedeng makatakbo, equal ang laban.